And now, Tito J, down to our last but pinakahihintay siguro ng mga natitira dito na merong mga questions. Of course. Dok, pwede na kayong umupo. Portion nyo to eh. Yan. I'd like to call on our low-carb doctors, no? Para sa kanilang discussion. Unatat, si Dr. Brian Castillo. Yan. Si Dr. Lisel Ganancial. And Dr. Don Agcopra, our low-carb doctors. Palakpakan natin! Yan. So we have a representative from Luzon, Visayas, and Mindanao. And we still have other low-carb doctors. Unfortunately, they cannot come because of other responsibilities. But no, na dumadami na tayo. And I think, kailan na mo, no? So, mga Bisaya. Okay, and for mga nasa Ilonggo, so Dr. Lisel Ganancial, these are our low-carb doctors na kasama natin even before we started. And I think right now, meron talaga tayong pinakahihintay lahat. Yung fresh na fresh pa, all the way from Davao po ba, Doctor? All the way from Davao? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. All the way from Cagayan de Oro. Hindi talaga ako magaling sa geography. I always confuse between the two. Sila yung biggest city in Mindanao. So Dr. Don Agcopra is a neurologist and a low-carber himself. He will share his own story, his own testimony, and coming apat, we will entertain questions sa merong mga hindi pa masagot-sagot na mga tanong or baka hindi nyo lang napanood lahat ng videos namin. But give chance. If ever may mga tanong, we will entertain them. So I'll first give the floor to Dr. Don Agcopra. Good afternoon to all. Good afternoon po, Doc. So, paano ba nagsimula ang low-carb journey mo? Okay. Sa hindi pa nakapanood ng video namin ni Doc Grace, panoorin nyo sa platform niya. At saka pinagawan ko na rin yun ng counterpart video dun sa Low Carb Health Doctor YouTube channel ko. So mapapanood nyo yun dun. But in brief, before, like more than 20 to 25 to 30 years ago, hindi ako low carb. I can describe myself as a semi-vegetarian or sabi pa nung friend ko na metabolic health coach ng India, parang lacto-ovo-vegetarian with siguro some white meat from chicken. Kumakain ako ng eggs pero walang yolk kasi cholesterol daw, di ba? So, yun yung general pattern ng diet ko. Now, yung question, tanong yun ni Doc Ray sa akin, paano ako napuntang low carb? Kasi, for the past, I think, 3 to 5 years, nakikita ko yung pattern ng health ko. Yung blood pressure ko, tumataas. It went as high as 140/100 to 110. Mataas na yun kasi for all of you who don't know, I'm sure many of you know that the cutoff of normal blood pressure is 130/85. Below, dapat. Yung sa akin, palaging umabot nun, lagpas pa. Yung pinakamataas, 140/110. And besides, aside from that, yung blood test ko, nagiging pre-diabetic na ako. Oftentimes, pag nagpapa-blood test ako, tapos naisip ko, baka stressed lang ako kasi kami doktor stressed eh. Lalo na pag gigising ka ng hating gabi kasi may ER admission na stroke, yung mga ganun. So, initially, parang in denial ako, pero eventually, I had to face it fair and square na talagang may problema kasi sometime in the early part of the pandemic, consistently, mataas na yung blood pressure ko at saka yung blood sugar ko, lagpas 100 na. Kasi normally, dapat yung blood sugar natin na fasting, less than 100 milligrams per deciliter.
yung sinasabi nila na diabetic kasi umabot na ng 126, para sa akin, too late na yun. Dapat less than 100. Kasi pag lalagpas 100, pre-diabetic na yun. And I, as a neurologist, I've gone through several studies. Kahit hindi ka pa kunwari officially diagnosed na diabetic, yung sinasabi ko na 126 milligrams per deciliter and higher na FBS or fasting blood sugar, kahit mababa pa nun at saka lagpas 100 na, pre-diabetic na yon, pasok ka na dun sa yung metabolic syndrome criteria, tsaka yung risks or yung risk mo na magkakaroon ng complications ng heart attack, stroke, at saka ibang complications kagaya ng kidney damage, mataas na. Kaya payo ko sa mga pasyente ko, huwag na kayong mag-antay na magiging officially diabetic 126. Too late na yan. Pre-diabetic ka pa lang. Then, you do something about it. So yung sa akin naman, nakita ko, yung metabolic syndrome, yung ko kasi yung slogan ko ng advocacy ko is fight metabolic syndrome. Kaya ako napunta sa low carb kasi gusto kong i-reverse yung metabolic syndrome ng mga pasyente ko. Parang ang daming medyo konti pa yung awareness kung ano ba talaga yung metabolic syndrome. Pero pag i-google nyo yun, may 5 criteria kasi yung metabolic syndrome. Nagkakaroon ng metabolic syndrome yung isang pasyente kung kunwari mataas na yung blood sugar more than 100, yung BP mataas na palagi more than 130/85, yung baywang, yung abdominal obesity, may cut-off yun, may criteria yun. Pag Asian na lalaki, dapat yung baywang natin hindi lalagpas ng 90. Pag babae, hindi lalagpas ng 80 centimeters. Tapos, aside from that, yung triglyceride dapat hindi lalagpas ng 150 milligrams per deciliter. Tsaka yung sinasabi nilang good cholesterol na HDL, pero may panibagong, hindi na kasi yun good at saka bad eh. Makaka-explain si Doc Grace nun. Yung HDL, kunwari yung good cholesterol, dapat sa lalaki, hindi bababa ng 40 milligrams per deciliter. At saka sa babae, hindi bababa ng 50. Ako, nung nireview ko yung mga results ko, nakita ko, perfect score ako sa metabolic syndrome, 5/5. Pag titingnan ko yung mga lumang picture ko dati, which is makikita nyo doon sa isang video ko sa YouTube channel, Low Carb Health Doctor YouTube channel. At saka doon sa website ko, yung www.lowcarbneurologist.com, nilagay ko yung picture ko doon, yung before, after, para makikita talaga ng hindi lang pasyente, kundi kapwa doktor ko, lalo na yung mga cardiologist at endocrinologist. Kasi talagang malaki ako dati. I lost at least 20 pounds. Kaya yung 5 criteria ng metabolic syndrome, after I went low carb for about 1 to 2 months, na-reverse ko lahat yon. Kaya doon ko nasabi, low carb works. Kasi dati may mga pasyente ako na pumupunta sa clinic, sinasabi nila na, Dok, may narinig kami na video sa internet na pag maglo-low carb daw, mag-i-improve daw yung diabetes. At saka yung timbang bababa. Tapos anong ibig sabihin ng low carb? Yung parang high fat na Atkins. Dati ako pa yung magsasabi sa kanila na, nako, iwasan mo yun. Mamamatay ka ng maaga dahil sa heart attack noon kasi high fat. Yun yung sinasabi ko dati sa mga pasyente ko. Tapos sabi nila, hindi Doc, may doktor na nagpo-promote noon sa YouTube. Si Dr. Josephine Grace Rojo pa dati. Wala pang tan. Yun yung sabi ng mga pasyente ko. Sabi ko, sino ba yan? Tapos, doon yung umpisa ng journey ko. Nung nakita ko, ako mismo may metabolic syndrome, despite the fact na I was doing my best to be keeping myself on a healthy
almost vegetarian diet. Di ba? Fruits and vegetables are supposed to be healthy. Di ba? Fruits ha, fruits. Di ba? Dito si Cecil. No? So, yun, that's how I got to introduce low carb to me. There came a time na, kasi I made a deep dive, I went through all the research, yung mga studies, tsaka nakita ko, low carb is not a fad. Yun yung findings ko sa sariling research ko ng mga journal research. Kunwari, there are many studies like kunwari by Dr. Eric Westman ng Duke University sa US, si Dr. Richard Feynman, yun. Mga bigatin yun. Si Dr. David Ludwig ng Harvard University, Harvard Medical School. So, mga bigatin yun, evidence-based. Tapos binasa ko yun, nakita ko, totoo yung low carb works. Tapos naisip ko, why not give it a try? So there came a day, almost 3 years ago, na sabi ko, masubukan nga to. Pero takot pa rin ako. Kasi at the back of my mind, kami mga doktor, we've been trained na low fat is the healthy diet. So nung sinubukan ko yung low carb, that means I had to eat high fat, kunwari pork, beef. Takot ako. Sabi ko, baka magkaka-heart attack tuloy ako. So anyway, since may metabolic syndrome na nga ako at that time, tsaka naisip ko, high risk na rin yung metabolic syndrome itself ng heart attack at saka stroke. Yun yung katotohanan na yung metabolic syndrome ang high risk for heart attack, stroke, and other complications. Kaya nung nag-low carb ako, kain ako ng maraming pork, beef, at saka ibang animal meat, animal fats. When I did that, I stopped all medications kasi gusto kong i-prove sa sarili ko na this really works. Kasi sabi ko, if in 1 week I don't find anything significant, titigil ko. So ibig sabihin, low carb is just a fad. Pero fortunately, after 1 week, ang laki na ng improvement ko. I lost 5 to 6 pounds. My BP normalized in 1 week ha. My 140/110 BP nagiging 100 to 110/60 to 70 na lang. Without medications kasi tinigil ko. Tsaka all the other metabolic syndrome parameters normalized. And patagal ng patagal, ngayon almost 3 years na akong low carb, lahat normal. Minomonitor ko palagi yung blood chemistry tests ko. Lahat within acceptable levels. Kabaliktaran nung dati, nung kunwari vegetarian, semi-vegetarian pa ako na 5/5 perfect metabolic syndrome score. Amazing, di ba? Amazing, Doc Don. Thank you so much for sharing your own journey. And I think one of the reason talaga why there are doctors like us na naging low-carb doctors is because napag-isipan namin nung kami mismo ay naging pasyente na. Yung tipong ginawa mo lahat ng advice na sinasabi mo, but nakikita mo na it's not working. And then imagine yung advice na yun yung ina-advise din namin sa lahat ng pasyente. But kapag nagsasabi sila sa amin na hindi effective, anong ginagawa before? Dagdag ng gamot. Diba? That's the protocol that we were trained to do. But dumating yung panahon na nakita mismo namin sa aming sarili that something is not working. And I think open-mindedness and humility, yung alam mong tatanggapin mong nagkamali ka. Diba? Kasi actually, nung una, para ka talaga makukonsensya sa lahat ng mga ill advices, wrong na mga medications, wrong management, na na-realize mo ngayon na lang. Saka if may I add to what I said Yes, earlier, Doc. Doc Grace, I applied what I learned to my patients. Kasi neurologist nga ako, ang kapasyente ko, stroke. So complication na yan ng metabolic syndrome. And amazingly, I'd say, sa lahat na talagang gumawa ng discipline low carb, I think 100% success rate. Wow. So ibig sabihin, may improvement.
wala akong nakitang pasyente ko na nag-low carb na walang kahit isang improvement. Oh, meron talaga. In fact, hindi dapat ako pupunta dito. Kaso may isang pasyente ako, sabi niya pupunta dito. So, yun, testimony si Attorney Verna Cua. Can you stand up, ma'am? Ayan, si Attorney Verna, talagang malaki yan dati. Ngayon, tingnan mo siya. Wow! Oh, dahil sa kanya, kaya napunta ako rito. Salamat po, ma'am. Napapunta niyo si Doc Don. Thank you so much. And of course, we already know Doc Brian Castillo and Doc Lizelle. Pero recap lang, especially sa mga new attendees natin for this year. Ano nga yung mga health issues mo before, Doc Brian and Doc Lizelle, na na-reverse sa low carb? And also, na-apply nyo rin ba to sa practice nyo ngayon as a doctor? Is yung severe obstructive sleep apnea. Kung nakikita nyo sa page namin ni Kuya Gibo, ang laki ko doon, 93 kilogram. So, from there on, nag-try talaga akong mag-loose. Nakakabit ako sa CPAP. May machine para lang makatulog ako. Okay, so gusto ko matanggal yon. And true enough, nung nag-change ako ng lifestyle, hindi siya agad-agad, unti-unti. From 93, 84, taon na, ngayon, nasa 68 kilos na ako. Wala na akong, hindi na ako nag-i-snore. So, sleep apnea, wala. Hindi na ako nakakabit sa CPAP machine. And, nag-research din ako dahil ang favorite kong hobby is an endurance sports like triathlon. I did 2 full Ironman na. Ano lang, electrolytes lang ang aking nutrition during the race. Nag-experiment ako. Ginawa ko sarili ko guinea pig. And grabe, full of energy, wala akong naging problema, and until now, tinutuloy ko. And may mga patient din ako na tinuturuan sa sports, sa triathlon. Ang laki ng improvement nila. Mukhang lalampasan pa nila yung lakas ko. And meron ako isang patient, Pedja. Nagta-taekwondo na Pedja patient to. Yung coach pa niya ang nag-report sa mother na yung anak nyo hindi nakakasabay dahil parang hinihingal. So, pina-ECG, may abnormality sa ECG. So, nagpa-consult sa akin. Alam niyo yung ginawa ko lang? In-interview ko, inalam ko kung anong kanyang ginagawa sa bahay, kinakain. Puro junk. Ready mix, mga instant. Tapos, napupuyat. Sabi ko sa mother, okay, 1 month, baguhin natin yung lifestyle ng anak nyo. Paulit natin yung ECG. Pagka may abnormality pa rin, i-refer ko na sa cardio, pedja, for 2D or any diagnostic pa. 1 month, pagbalik, nag-lose ng weight yung bata kasi may overweight siya. Nag-lose siya, sabi ng mother, nagba-basketball na rin. And ang ganda ng laboratory. ECG, perfect. Imagine, for 1 month lang na binago yung lifestyle ng bata. So, hindi na siya na-refer sa cardio. Until now, maganda ang... although, mga pedya ko kumukonti. Kasi parang, once a year, bumabalik, nagkakasakit. Doc, ngayon lang nagkasakit. Natutuwa ako. And iba ang lifestyle. Low carb, no sugar foods, sugar drinks. Grabe. Thank you so much, Doc Bri. And I'm really happy that you're starting them young. Kasi yung mga bata talaga, they're very resilient. But kung ipupush natin yung limit nila, yung tolerance nila sa sugar, we will never know kung anong damage yung mangyayari nun. Tayo nga, yung carbs nga natin before, hindi pa ganun ka-processed eh. And nahihirapan tayo. How much more ngayon
na yung baon, puro ultra-processed foods. So, we need to be loud and clear. So, sa mga lola dyan, huwag kayong mapagod magkulit sa mga, para sa mga apo ninyo na baguhin yung kanilang lifestyle as young as they are now. So, Doc, may yes i-add po, ako, Doc. no? Ako, amazed ako sa lifestyle na to, low carb. Kahit mga adult na patient ko na nag-i-insulin, na-amaze ako, natatanggal yung insulin. Amazed. Grabe. Kahit tayo mismo, no, even until now, every time I hear mga testimonies, kahit alam ko nang nangyayari yan sa low carb, hindi pa rin ako nasiseize to be surprised and amazed na grabe talaga, proven time and again, na lahat ng testimonials na naririnig nyo, walang sponsor yan, hindi binayaran yan. Lahat ng ito, they just came from their heart na gusto nilang i-share kasi sobra-sobra yung natanggap nilang blessing from healing na kailangan mo talaga siyang i-share. And that's also something that we do. And for that, I'll ask Doc Lizelle, my good friend, way back residency pa, kung ano naman yung kanyang health journey with low carb. Yes, good afternoon everyone. No? So yung sa health journey ko naman, bakit ako nag-start with low Closer, carb? Doc Lizelle. Closer. Ayan, yan. Meron kasi akong chronic rhinosinusitis. So when we say chronic, more than 6 months na yon. So let's say na lang, sa layman's term, on and off na allergic rhinitis. Guys, hindi yan binabaliwala. Talagang tinitreat yan, ina-allergo yan, or ini-ENT. Then, yung doctor ko is Dr. Grace. Yun, kasama kasi kami sa residency. So, lahat ng treatment, talagang, ano yan, pina-follow ko yan. Kasi syempre, doktor tayo, di ba? Pero hindi siya nawawala until such time na sinastadiyan ko yung lifestyle ko. So, doon pala. Yung mga kinakain ko, yung behavior ko, kung paano ako, anong ginagawa ko everyday. Kayo, nawala yun sa lifestyle natin, sa low carb. And at the same time, yung hyperacidity. Or tinatawag nating acid. At guys, treat talaga yung hyperacidity kasi it leads to GERD. So, nagka-GERD na talaga ako that time. So, nawala yung lahat sa low carb. Yan, in just 2 months time. Strict po yan strict na LCM. So, medyo mabilis kasi strict tsaka clean. Yun siguro, Doc, yung... Thank you, Doc Lizelle. And I think one thing that amazes us talaga is the timeline. Yes. Diba? Yung mga pasyente natin na mga sakit na meron tayo, parang ilang taon na, nandyan pa din. But like Doc Don, metabolic syndrome, 1.5 months, nawala. Si Doc Lizelle, ang chronic rhinosinusitis na for us, ENT, lifetime na yan. Lifetime ka na mag-steroid spray, lifetime ka na mag-antihistamine. In 2 months time, nawala. Doc Bry, kahit yung sa pasyente na lang niya, cardiac problem sa bata, usually hindi mo nakikita yan. Usually kapag ganon, sinasabing baka may congenital or baka may kung anong early onset na mga adult diseases. But seeing them in 1 month time, yung pagtanggal ng gamot sa insulin para sa diabetes, before hindi namin yan naririnig. Never kaming nakarinig ng yan. That's why we are also very amazed and we are grateful. Kaya nandito kami. And of course, I know it's quite late, no? Overtime tayo. Thank you so much everyone for staying. And let's make this time na yung pinaka-importante sa lahat. Tito J, mga questions natin dyan. Ready nang sumagot yung mga doctors natin. Ito, paano susolusyonan yung pagtaas ng kolesterol sa low-carb diet? Okay. Frequently asked Sinong question. sasagot niyan? Kung akong sasagot niyan, kung ang iniibig niyang sabihin is total cholesterol and LDL, yung dapat na tanong ay, kailangan bang solusyonan? Okay? Yun yung unang dapat na tanongin natin. Kailangan solusyonan? Bakit? Kung kailangan solusyonan, sa insurance lang yan. Or baka hindi ma-reimburse or kung ano-ano man. But now, I think we've got that covered with our lecture kanina with Sir Marco and many current findings among centenarians, blue zones. The higher the total cholesterol, LDL, in the absence of inflammation, directly correlated with longevity. And if you have something to add, at kayo,
the three of you are more closely working in the clinics talaga, clinician, hospitalist, di ba? Nag-hospital kayo. Were you able to notice na maraming nagsustroke, heart attack patients, mababa ang cholesterol? Did you notice that one? Normal yung cholesterol nila, nagsta-statins at lahat-lahat because they've been very conscious in controlling their total cholesterol. But they still end up with heart attack, stroke, at complications nun. So it's not the cholesterol yung problema natin, but it's the inflammation. Anything you wanna add, doctors? Doc Bry? Yes, pagdating kasi sa cholesterol, no, palagi tayong natatakot ng mga doctors natin. Naku, may stroke ka. So, nagtra-transfer yung kaba nila sa inyo. Kaya lalo kayong natatakot. So, kung wala kayong idea sa low carb, yan yung magiging anxiety ninyo. Naku po, ang taas. Kahit 220, 230. Ang taas. Parang tinatakot na kayo. Mas maganda po na mas mataas ang cholesterol while we age. Pero kasi may mga patient ako na talagang takot, may anxiety pa rin. Okay, sabi ko, do fasting, exercise. Mababurn yan. So, wag po kayo mag-worry dyan at hindi po yan problema. Thank you, Doc Bry. And I think yung isang important din dyan, we have to be realistic din na if it's really too much na way above normal, you have to look closely kung tama yung kinakain nyo. Because there are also hidden na mataas na LDL na inflammatory. Especially dito sa Pilipinas, wala tayong masyadong monitoring on the sizes of LDL. Yung sinabi kanina ni Sir Marco Reyes, the density of LDL. Yung atin dito, ano lang, general number. Although merong mga measure to get the parang indirect na measurement niyan, pero kailangan, you should be honest with yourself. Na bago kayo magreklamo na you've been doing low carb, na tataas yung cholesterol, you make sure that it's clean low carb. Okay? And by clean low carb, as much as possible, yung sources of fats, pinakasimple lang, natural fats. Okay? Wag ka syadong, although there are other products na low carb na ginagamit from time to time, say for example, all-purpose cream, nagagamit yan, pero never abuse it. Because it's still processed. And nakikita natin, it can still have that inflammatory effect. So as much as possible, go with the safest na mga fats na nasa ating safe list. Anything you wanna add, Doc Don? Ako siguro, mawawala yung anxiety nyo regarding cholesterol level. Siguro if alam nyo talaga yung science behind low carb. Kasi nag-start kayo na hindi man lang kayo nakadinig ng mga videos namin regarding cholesterol. So, kaya yon, basic knowledge. Karalan muna bago gawin. Huwag lang pong gayahin sa iba na nag-aral talaga sila from us. Yan siguro. Thank you, Doc Lizelle. Anything, Doc Don, or ready ka na sa next question? I'll just expound a little bit on that LDL cholesterol thing, okay? Kasi, I'm a neurologist. I really closely monitor the laboratory tests of my patients, especially those already on low carbohydrate diet. So yung nakikita ko, may certain subsets, medyo tumataas yung tawag natin LDL cholesterol. Ngayon, pag kunwari, ganun yung issue, yung itatanong ko sa pasyente, kunwari may ibang doktor na nagko-manage. Yung number one question ko, is your doctor still with the old school? Yung good versus bad cholesterol. Kunwari, good cholesterol is HDL, tsaka LDL, tinatawag naming mga doktor, nating mga doktor na, kunwari, bad cholesterol. For me, knowing what I now know, especially recent journal studies, pasay na yan. LDL is neither good nor bad. Okay? LDL, cholesterol, I don't pay much attention to LDL cholesterol now. I pay more attention to triglyceride. Yung sinabi ni Doc Grace na may big
fluffy LDL at saka maliliit na small dense LDL, madidetermine natin yun sa nuclear magnetic resonance lipoprofile, di ba? Which is unfortunately hindi available sa atin. Pero research also shows na yung may surrogate marker tayo dyan. Ibig sabihin, instead of doing that test kasi hindi available locally dito sa Philippines, pero I think available sa like high precision, depende Sinisend out sa lang nila. availability. Minsan wala. So instead of doing that, which is napakamahal, the last time I asked, I think it was something like 20,000 pesos. Medyo mahal. What I do, based on research, may surrogate marker. Ibig sabihin ng surrogate marker, instead of establishing na yung LDL ng pasyente is more of the fluffy or the good one, the good LDL versus the bad small dense LDL, mas madidetermine natin yun through the yung tinatawag natin na triglyceride over HDL index. So the higher that index, the more indicative it is na yung LDL ng pasyente, medyo yung pangit na nakakakos ng pagbara ng ugat. Pag mababa naman yung triglyceride over HDL index, which I often see in my patient on low carb, less than 2. Kasi kunwari, triglyceride is already, kunwari, 50. Tapos HDL is 80. Hindi, less than 1 pa yan, di ba? Which is a common pattern for those strictly on low carb. I think you also observed that, Dr. Reyes. So, yun yung nakikita kong pattern sa pasyente ko na talagang strictly on disciplined low carb. Tsaka in fact, it's one way for me to check my patients if nag-cheat sila. Kasi tumataas yung triglyceride. Tsaka yung ratio ng triglyceride over HDL, medyo tumataas ulit. So, yun. So, in short, I tell my patients, don't fear LDL. Pero, may ibang subset naman na masyadong mataas yung LDL, like more than 200. Si Marco, di ba, is a citizen scientist here. I got to know also of a citizen scientist in the US, si Dave Fieldman, engineer rin, pero computer engineer. He's studying this subset of patients who have high LDL on low carb, more than 200. And hopefully this year or next year, they will come up with the results of their lean mass hyper-responder study. I am in close coordination with Dave Feldman and his group, and whatever the outcome is, I will be sharing it in my platform. So for now, I tell my patients, don't fear LDL. That's old school. Pero syempre, yung mga cardiologist at endo, most doctors, medyo takot pa rin doon kasi good versus bad cholesterol. Thank you so much, Doc Don. So, LMHR, I think we discussed din those process last year, if you remember the lecture of Sir Marco Reyes, including our friend Dr. Iris Radep on lean mass hyperresponder. So, para sa mga low carbers na honest and strict safe list, pero hindi tumataas yung LDL, wag din kayong malungkot. You don't need to strive na pataasin talaga yung LDL ninyo, okay? So, ang mas importante dyan is your inflammation is low, and an indirect marker of that, of your cardiovascular risk, yun nga, is the triglycerides to HDL ratio. Ang isa sa pinaka-surprising, imagine, by standard yung normal triglycerides, 150 below. Yung normal na HDL, 30 to 60. Pero sa low carbers, mas mataas pa ang LDL kaysa triglycerides. Diba? It's not unusual na yung triglycerides 50 lang, 60 lang, tapos nakaka-HDL ka ng 90, 100. Before ang last ko na lipid profile was, my HDL is double than that of my triglycerides. So, and that is uncommon sa outside practice other than low carb. Diba? So, thank you so much for that question. Another question, Tito J. Here, Doc, from Rosel Cadano. Yan, shoutout po, no? Paano daw ma-maintain ang LCF lifestyle for a lifetime? Uy, lalo na po may sakit sa puso, tapos 4 months na daw siyang naka-low carb and fasting. Okay, so I think Doc Don can also share, although he is a neurologist,
but marami sa mga neuro patient with cardio complication, especially that stroke is part of cardiovascular disease na complications. Can you help our Doc Don, our attendee? Tito J, ano ulit? Tanong. Paano daw ma-maintain lifetime ang low-carb lifestyle para sa isang yan. merong sakit sa puso? Na nalaka-low carb na for 4 months. Kasi yung sa tanong na yan, yung naiisip ko, takot siyang mag-low carb dahil may heart disease siya, di ba? Gusto niyang ituloy. Naka Kaya- 4 months na siya, pero yun meron pa rin half-hearted na pwede na ba itong lifetime or ano ba? Kasi knowing what I now know, what I will ask that patient, kunwari, pag pasyente ko yan, sasabihin ko, ba't ka matatakot sa low carb dahil dyan sa heart? Kasi yung problema kasi ng heart disease, more or less, pare-pareho yun sa stroke. Bumara yung ugat, kaya nagka-heart attack sa heart. Bumara yung ugat sa brain, kaya nagkaka-ischemic stroke. So, pag ganyan, yung pasyente ko, sasabihin ko, actually, knowing what I now know, you'll be in better shape if you continue low carb. Kasi mas less likely babara yung ugat sa heart mo, di ba? So, it's a matter of dispelling old myths, which is unfortunately, for most of us doctors are not yet in the know. Ako, blessing in disguise lang na nagka-metabolic syndrome ako. Kasi pag hindi ako nagka-metabolic syndrome, low fat pa rin yung advocacy ko hanggang ngayon. Doon nga sinasabi ko na yung mga early onset na mga sakit, na hindi pa tayo na 50-50, hindi pa tayo sa deathbed, or kahit na sa deathbed na, pero na-reverse natin, blessing in disguise pa rin yung mga sakit na yon. Kasi maraming iba na more unfortunate na hindi sila nabigyan ng pagkakataon to think. Wala na, diretso na. So, I think that is something that we can really ponder on. Doc Bry. Yes, may sample kami patient. Heart. Ang sabi ng first cardio niya for bypass, walang budget. Wala. So second opinion, surgery pa rin. Naghanap siya ng cardio na hindi invasive, hindi siya invasive. So, sabi nung isang pang third cardio, observe. And that time, nag-enroll sa amin ni Kuya Gibo. Binantayan namin siya. I think inabot siya ng 4 months. 4 months. Nag-follow up sa akin, yung monitoring namin, tuloy-tuloy, daily monitoring BP, binabawasan ko ng gamot. Okay? Now, nung nag-follow up siya sa akin, ang 2D echo niya, 3/4 ng heart niya, very good. 3/4. Grabe ang improvement nung kanyang puso. And tuwang-tuwa siya. And still, very strict siya. Nag-e-exercise, yung kinakain low carb, talagang strict. Kasi gusto niyang gumaling. And naniwala siya sa low carb. Siyempre, may cardio, nakabantay din sa kanya. Sabi namin, magpabantay ka pa rin sa cardiologist. And until now, okay siya. Tuwang-tuwa. Thank you so much, Doc Bry. So, those things can really heal. At yung mga pinaka-natatakot sa taba, alam nyo ba na ang primary na ginagamit na energy ng puso natin ay taba? It's not glucose. That's why it's called cardio workout, yung nababurn ka ng fats. It's mostly talaga, it's fatty acids. Hindi ketones, fatty acids, yung mostly ginagamit ng ating puso. And when it is no longer fed with fatty acids, puro glucose na lang, doon na siya namamaga. And so many other things can happen. So, kung paano ito ma-maintain ng lifetime, as long as gusto mo pang mabuhay, as long as gusto mo pang gumaling, so you continue it. So, yun lang siguro. Next question tayo, Sir Tito J. Naka-specify dito, neurologist question. So, para kay Doc Don. Pero pwede mas magat lahat. Kasi
Yun po bang 97 years old na female, pwede pa ba siyang mag-low carb? Serious? Actually, sa experience ko, I don't know with your experience, Grace, kayo, Lisel, at saka Bri. Siguro yung oldest na patient ko na na-intervene ko with low carb, based on my limited 2 to 3 year experience on advocating this, no? It's about, I think, 88 years old. Hindi pa umabot ng 97, ha? Pero yung tinatanong ko kasi, ganito yung usapan namin ng mga pasyente. Me, I don't impose low-carb diet on my patients. What I usually ask is, kasi more or less, yung alam natin, yung average lifespan ng Filipino is about 72, male, female, di ba? So yun yung batting figure ko. Sasabihin ko sa pasyente na mga matatanda, kunwari, 88 years old na siya. Tatanong ko, sir, ilang taon na kayo? 88. 72 yung average lifespan ng Filipino. So pag 88 kayo, minus 72, ilan yun? 16. Oh, may 16 years old, bonus ka na. So yung next question ko, ilan pa bang taon gusto mong dagdag sa bonus na yan? Kasi gusto mo makuha yung motivation ng patient to really help themselves. Kasi ayokong mag-impose kasi useless yun eh. Pag yung pasyente hindi motivated at saka hindi taos-pusong kusang loob na gustong mag-improve, kahit ano pang edad yan, kahit 97, walang silbi. Kahit ang daming younger generation, matataba na nga nagkaka-metabolic syndrome, di ba? So yung pag 97 na yan, tsaka given all other things, considering everything else, okay naman, walang contraindication to low carbohydrate, ketogenic level even, sabihin ko, yeah, why not try it? You might probably extend your life 10 to 20 years, who knows? Di ba? Yes. Thank you so much, Doc Don. Doc Lisel, any thoughts on older patient na maglo-low carb? Oh, siguro pag willing pa si Lola at saka si Lolo that time, di ba? Kasi, nakaya nga ng 70 at 80 years old na may mga sakit at na-heal. Ano pa kaya yung 90 years old na yan na siguro walang sakit yan. Coach Jay, dapat yung tinanong doon if ano yung reason ba't maglo-low carb si Lola o si Lolo. Kasi dapat may goal din tayo na bakit natin gagawin yun. Yun siguro yung first, yung goal talaga ng old age. Pero sa tingin ko, wala namang age doesn't matter kasi sa low carb eh. Yan. Doc Bry. Yes, another may patient kami. 81 years old. Siyempre, pagka mga ganyang age, parang hindi na sila nakakapag-decide. Usually, mga anak na ang nagde-decide. Meron kaming kino-coach na anak from Taiwan, Hong Kong. And yung mother niya, nakahiga lang. Ang ginagawa, upo, kakain, hihiga, naawa siya. And pina-coach niya yung mother niya, 81 years old. After 1 month, nagugulat kami, nagwawalis na. Bumangon na sa kama, nagwawalis. After 2 months, wala na sa bahay. Nasa kapitbahay. And isang nagulat ako. Sabi tuwang-tuwa yung pinagbuhat ng dumbbells. Oh my God, sabi ko, no. Ang bigat pa. Sabi ko, mga 5 lang 5. Pero naka-video pala, naka-record. So, 10. So, pinaalalahanan ko, yes, magiging full of energy. Imagine from lying down sa bed, uupo lang, higa, upo. Now, nakakatayo, nakakapagwalis, doing household chores, nakikimarites na. And nag-e-exercise. Yung may bisikletang nakaupo ka, tapos nakabike. Ganun ang ginagawa niya. And nagbubuhat.
Mas malakas, 81 years old. Thank you so much for that, Doc Bry. So, I think we are all in agreement. Now, when it comes to biology natin, may pasanggol or 100 years old. Yung katawan natin is really built for low carb. Hindi talaga built for processed foods, hindi built for sugar. So, yes, it is still applicable. Pero yun nga, if hindi yun gusto ng pasyente, gusto nyo lang, okay, at majo-jeopardize yung kaligayahan niya, then I don't think it's worth it. Okay? But communication is the key. And since they reach that age, I believe na they are capable of understanding. So, keep on communicating with them until that decision becomes theirs. And once they are ready, make sure that you will also be ready to support them. Yes, Budok. I think it's worth sharing. May pasyente ko, nabanggit kasi ni Brian, 78, ibang pasyente, 78 years old. Before low carb, he makes it a point na magwo-walking in the morning, mga 5 kilometers. Pero nung nag-low carb na siya, dahil may metabolic syndrome siya, desidido naman, tsaka motivated, talagang maganda yung pagka-execute niya ng low carb niya. Within 1 month, I think, nag-lose siya ng 7 to 8 pounds. So, at 78 years old, ha? Oh. So, yung good news niya sa akin, after 1 to 2 months, balik siya sa akin. Instead na going around to walk in their town for exercise in the morning, mga 5 kilometers, at saka sabi niya, kailangan magpahinga siya at least 3 times kasi nahahapo siya, hinihingal. Nung nag-low carb siya at saka nag-improve na yung katawan niya, sabi niya, Dok, hindi na ako kailangang magpahinga. Pagdating ko sa bahay, after walking 5 kilometers, hindi rin ako kailangan magpahinga kasi hindi ako hinahapot, hindi ako napapagod. So, may improvement pa din. Yeah. So, endurance na kakaya talaga na bibigay ng low carb. So, yun yung mga kwentuhan talaga among doctors. Walang kapatapusang kwentuhan about patients. Pero good thing, yung patients natin are all mga success stories talaga. If merong magma-fail, it's not because of the process. It's really because of the commitment of the person then. So that's why that's very important. And I think we are okay with our last question about Tito J. Can we entertain one more? Last question na lang, Doc. Sige, Tito J. Ito, kakaiba naman to. Child, 2 years old. Paano daw i-apply ang LCF sa 2-year-old baby na diagnosed ng Global Developmental Delay or GDD with impression ng mild cerebral palsy? Neuro and pedia, no? 2-year-old GDD with impression of mild cerebral palsy. with CP. Okay, pagka cerebral palsy, no, pwedeng, ang question ko, nagsi-seizure. May mga CP or cerebral palsy, nagsi-seizure kasi sila eh. So, ang isang ano din is yung sugar. Kadalasan kasi pagka mga parents treats sa mga kids sugar, iwas nyo sa junk foods, sugary drinks, and hintay muna natin yung developmental pedia kung ano yung magiging assessment. Kasi ang dami, global development delay, CP, cerebral palsy, ang dami niyang concern. And iisa-isayin natin. Pero pagdating sa low carb, yung proper nutrition pa rin. No? So kung 2 years old, kung ano yung proper na pagkain dapat na ibibigay, mga nutritious food, real foods. Kasi kadalasan, yung quick fix ang gusto eh. Very busy parents, may naiwan is yayas. So, ang ginagawa nila, yung madali lang na ipapakain. Which is kung mas maganda, yung real foods ang ipakain natin sa mga anak natin, pedia. Thank you, Doc Bry. Doc Don, anything you wanna add on cerebral palsy in general? Sir, may nabanggit si Doc Brian about seizures, di ba? Yung ketogenic diet kasi, which is one of the lowest carbohydrate containing low carb diet,
para sa amin neurologists, kahit the world over, ginagamit na yan since 1920s pa to control seizures. So in that aspect, low carbohydrates, specifically the very low ketogenic diet level, will definitely help a lot in such cases, di ba? Especially the seizures. So to add to that, no, sa mga hindi nakakaalam, ketogenic diet actually first talaga na nag-appear sa medical journal 1920s because of intractable seizure ng mga bata. Childhood seizure yung tawag. And then, na-notice nila ito, it's because before, akala nila na, parang witchcraft yung rason kung bakit nag-seizure yung mga bata. Akala nila nababaliw, nagaganon. So what they do before, kinukulong nila sa dungeon. And then what they noticed, after 3 days na walang kain, nagiging okay. Yun pala, nagki-ketone formation na. And then the ketones is the one feeding the brain. And that's only the time na nalaman nila that it's the ketones as a better source of fuel for the brain. Wala siyang residue. In contrast, glucose as primary fuel ng brain, anong kinalabasan? Dementia, Alzheimer's disease, as discussed earlier on. So, global developmental delay, mostly psychological and neurologic, but it's all parts of our nervous system that can be improved with better nutrition. So, real foods, as sabi ni Doc Bry, since hindi tayo nagpo-promote ng fasting, although before, they started with fasting the patients, the kids. But we don't force fasting on children. But what you can do is provide them with real foods. And for ketones, they can supplement with MCT oil. MCT oil or virgin coconut oil na I think na-discuss kanina with Sir Marco. Virgin coconut oil, around 60% nun, depending on the concentration, is MCT oil. But you can buy now pure MCT oil if that's what you prefer. So, anything more? Doc Lizelle, anything you experience? Okay lang? So, yan. So, I think we are already good. Maraming salamat, everyone. I hope you enjoyed and I hope you are happy that you stayed until the very end. And of course, we have to thank our doctors, Doc Bry here in Luzon, Doc Lizelle from Bacolod, so all the way from Negros Occidental, and Doc Don from Cagayan. So we have other doctors na wala lang dito, Dr. Fee Atencio, Dr. Mike Atencio practicing in Palawan, Dr. Vin and Vic Legaspi practicing in Davao, at marami pa pong iba. So abroad, marami na din. So hindi lang sila nakapunta because of their busy schedule. Nag-register na sana, kinancel lang, kaya we really miss them. But hopefully next year we will see you again. Will we see you again? Yay! Yes! Thank you so much. Thank you. So, picture muna tayo. And then to all of the speakers, 1, 2, 3, and 4, we hope we can come on stage para mag-picture tayo. So we request all the speakers to come on stage. Thank you so much. So, we will call... Dito na lang muna tayo. And then Yes, we will... we're requesting all the speakers Sige. to come back on stage for photo ops. And sa lahat ng nandito, ipi-play lang natin yung ating video. May pa-same day edit, Doc? Ay, oo. Wow. I think we have a special gratitude from the rest of the staff, crew, and of course, yung mga speakers natin. Nakita Yes, niyo Doc. ba yung mga sinuot kanina? Maganda ba? Yung mga suot ng mga speakers natin, maganda. And we have one person to thank for. Yes. Maraming salamat kay Tita Cecil. Tito Cecil! Yan. For our Kami nagaganda tayong mga damit for today. modern Filipiniana. So, mga representative muna. Okay,
kasi nagbihis na yung iba. So, pakita. Simulan Pakita natin ang sa- creation, si Tito Cecile. Tito Cecile. Group ni Tita Annie Oh, Tings. model. One representative from sa group ni Tita Annie Tings. Oo, so this one's mga creations to ng ating low-carb designer. Pasalamat daw tayo sa creativity na gawa ng autophagy. Yun. Ano kaya ang masasabi ni Tito Cecile? Maraming salamat po. The only designer who depends my creativity on autophagy. Pero, di ba? Ano nga yun? Nawala ako Na-shy. Nataranta ako. Kasi nakita ko yung parang ang tino ng salita ko ron kanina sa video. O sige na, yun na. Bye-bye. And to close our program, before we do our Zumba, let's ask a representative for each segment for your last words before we say goodbye to these beautiful people. Yes. Kila Tita Annie Tings, sino? Sige, Pwede sino po? representative? Yung singer ba yung representative? Tutulan lang ako, ha? Oh, wow. Alright. Ito kinompose ko, no? Huwag po sana nating i-bash ang mga taong naghahanap lamang ng ibang paraan tungo sa kanilang kagalingan. Huwag magbitaw ng masasakit na salita. Sa inyong pananaw ay mali ang aming ginagawa. Hindi po kami galit sa rice. Pero hindi niyo po masisisi kung sa paglayo namin sa rice, umayos ang aming kalusugan. Sadyang hindi lang po namin kasundo ang rice. Parang jowa mo lang na nakipag-break lang sa iyo dahil hindi kayo jive. Majority po ng mga naglo-low carb ay may mga malulubhang karamdaman. Nasawang-sawa na sa pagpila sa butika na piniling mag-low carb dahil natagpuan ang totoong kagalingan at tuluyang makalaya sa gamot at maintenance. Kaya huwag po sana kayong magagalit sa amin dahil hiling din namin na sana ay huwag din kayong magkakasakit. Dahil baka sa low carb din kayo apit. Wow! Sobrang Galing. makata. Next naman po, We have representative. Kila Wala Coach na si Ann. Sir Marco Reyes. Nauwi na. Coach Ann, last words for our beautiful low-carb community. Actually, hindi ako naka-ready sa last words ko, but I would like to say na just keep doing what you have started now kasi kayo lang din ang will benefit of this lifestyle. Kaya go lang talaga ng go kahit madadapa, you will reap what you sow din. Alright, so yun lang. And thank you so much for Coach coming. Ann. dito, Coach And Ann. of course, for our fitness and beauty. Sa fitness naman. Sabay-sabay ba kayo magsasalita? Hello everyone, in behalf of Miss Eileen and Coach Nino, gulatin nyo sila. Let us lift weights, stay low carb, and let's live a longer and quality life. Thank you everyone. Thank See you next year. And of course, galing sa kitchen. Sinong representative ng kitchen natin? Dahil ako na lang mag-isa na iwan, wala akong choice. In behalf of Mrs. B and Mami Rosette, I would like to say thank you sa lahat ng pumunta today and sana yung mga natutunan natin today sa event na to, sa mga topics na pinag-discuss kanina, baunin natin at i-share natin sa ating mga mahal sa buhay and hopefully maka-inspire pa tayo ng maraming tao to do the low carb fasting kasi nga with low carb, mas magiging healthy ang ating buhay. Yun lamang po and thank you. Thank you, Dodong. Dodong. And Sa of mga course, doctors natin, Doc. Sige. Sino na? Silang dalawa. Sino na? Doc Don. Doc Don. We can't get enough of Doc Don today, no? Last words. Okay. This is what I tell my patients and this is also what I'm going to say here. Remember this always. Your health is your personal responsibility. It is not your doctor's. So do your best to study what will bring you good health. Don't rely on your doctors because your doctors may not be getting it right. Okay? Thank you so much, Doc. Thank you, Doc Don. Maraming salamat, everyone. Tito J, your last words. Meron pa pala akong ganito. Of course. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta sa National Low Carb Day 2023. Thank you, Doc Reese, for having me as your co-host. And hopefully, Doc,
National Low Carb Day 2024. Magkakasama pa rin tayo and mas marami pa ang ating mga doctors, mas marami pa ang ating mga fitness instructor, mas marami pa yung ating mga nagluluto, tsaka nag-i-inspire. Maraming salamat po! Fighting! Thank you so much! Pictorial na tayo. So, a little preview on NLCD 2024, niluluto na po. And for the longest time, we are here, no, mga ano tayo, mga tito, tita, mommy, daddy. On 2024, we are looking at prioritizing the youth. Okay? So, para next time, kasama nyo na yung anak nyo, kasama nyo na yung mga apo ninyo. Kami na mismo magko-convince sa kanila na mag-low carb. Okay? Would you like that? Para tayong lahat na low carb. So, maraming salamat. Photo for the speakers, and then may we request everyone later to come in front para group picture tayo. Ay, thank you po. Yung mga boys, baka pwede rin sa baba? O ganun? Kasya ba? Sabi tayo? Kaswerte ko. And then everyone, if you can come in front then, facing there para may group picture tayo. Sa mga, mga last man standing, kumbaga. Thank you so much for being with us.